Kamusta pong muli mga kababayan? Ay inyong lingkod, si Kamanong po ay nagbabalik po at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong pahayag ng tagapagsinungaling ng Malacanang umano. Ayon po daw sa tagapagsinungaling umano ng Malacanang ay hindi po natutulog ang palasyo, hindi po natutulog ang mga nag-iimbestiga sa flood control, mga kababayan. Hindi raw po natutulog. Ayon po yan sa tagapagsinungaling umano. Ibang klase, mag-iisang taon na. Hindi kaya nakakasakit, mga kababayan, ang mga tao na ito? Dahil mag-iisang taon na po, dahil hindi po natutulog. Ganyan po gawin tanga at bobo at gago ang mga Pilipino. Sanay na sanay pong budulin ang mga Pilipino dahil makakapal na po ang mga pagmumukha nila umano. Pakinggan po natin ang tagapagsinungaling daw po ng palasyo. Yusek, recent Palsesa survey said that yung paglaban sa katiwalian, yung pangunahing dahilan kaya nagtitiwala ang mga Pilipino sa Pangulo. Ano pong reaction dito ng palasyo? Yan naman po talaga ang nais ng Pangulo na maipakita sa taong bayan na ang administrasyon ngayon ay lumalaban sa korupsyon. Ang administrasyon na ito ang siyang magpapaimbestiga sa mga abuso sa gobyerno. At yan po ang gusto manatili ng Pangulo sa isipan ng taong bayan. At yan po ang ayaw niya na mapatid. Gusto niya sana ay magtuloy-tuloy ito kahit hindi na po siya ang Pangulo. Speaking of tuloy-tuloy, Yusek, may mga nagsasabi na parang nalilimutan na daw ng administrasyon yung pag-imbestiga o pagtutok doon sa flood control anomaly. Ano pong masasabi natin dito, Yusek? Sa mga nagsasabi ng ganyan, ang tanging natin masasabi, hoy, gising. Dahil alam po natin kung papaano po nagsumiti na po ang ICI ng kanilang report, di lamang po sa Ombudsman, kundi pati po sa DOJ. Ang Ombudsman ay nagsasabi rin po habang sila itinatanong na patuloy ang kanilang pag-iimbestiga, pati po ang DOJ. Wala pong natutulog pagdating po sa pag-iimbestiga sa flood control projects. Ito ay tanging paninira lamang sa gobyerno. Hindi po tumitigil ang Pangulo para mapanagot ang dapat na mapanagot. Nakita niyo po, kaya nga po hindi tumitigil eh. Kaya nga hanggang ngayon, walang nakukulong na congressman at isang senador pa lang, mga kababayan, ang nakulong dahil hindi po tumitigil, hoy gising, at hindi po natutulog sila. Hindi po sila natutulog sa iwas, sa kakatanggol sa bawat isa. At syempre po, para po mapagtakpan ang kanila pong mga sindikato di umano na ginawa sa ating bansa, lalong-lalo po sa pera ng bayan. Talagang hindi natutulog para po mapagtakpan, lalong-lalo po ang issue ng maleta, kaya nga hindi natutulog. At hindi rin kaya natutulog para pagtakpan ang mga Cabral files at napakaraming isang damukal na insertion na nakuha ng bawat congressman at senador at mga pera, mga komisyon na dinadala sa Malacanang at dinidiretso pang iba na nakamaleta sa Ilocos Norte. Ayon po yan sa ating mga Marines. Hindi po sila natutulog. Dire-diretso po. Kasama po ang ICI, ang Ombudsman, ang DOJ, at kasama rin po ang NBI. Hindi ba matibag? Kaya nga po dire-diretso po ang pag-iimbestiga nila. Saan po dire-diretso ang pag-iimbestiga? Sa mga nagpapatotoo, sa mga lumalabas na witness. Dire-diretso ang pag-iimbestiga para po madiscredit at masiraan ang kredibilidad umano ng mga testigo. Dire-diretso. Hindi po ba? Kaya nga po, gustong-gusto nga po nila sila rin ang manungkulan para dire-diretso po ang pagtatakip. Hindi po ba? Hindi po ba? Hindi po tangat bobo mga Pilipino.
Kung talagang seryoso ka sa korupsyon, mga kababayan, sa unang buwan, 2 buwan, marami ka nang natunton at napakulong at nakasuhan. Hindi po ba? Napakadaling buksan ang libro ng gusto mong imbestigahan kung talagang kung wala kang tinatago. Kung hindi ka kasama sa korupsyon, madali mong buksan at imbestigahan, pangulo ka. Hindi po ba? Napakahirap kasi mag-imbestiga, real talk, kung kasama ka rin umano sa korupsyon. Paano mo iimbestigahan? Kung ikaw rin na ituturo na mag-iimbestiga. Sige nga. At napakahirap na ituro ka rin at ikanta ka rin. Di mananahimik ka na. Kaya nga po nakita po natin kung paano sila mag-imbestiga. Kaya nga, hiyang-hiya naman po tayo sa kakapalan ng mga pagmumukha nila umano. Para sabihin na sila'y, hoy gising! Sabihin sa atin, hoy gising! Mga naninira lang kayo sa gobyerno! Dahil ang pamahalaan ay hindi na natutulog! Mga kababayan, mag-iisang taon na hindi na natutulog sa kakaimbestiga. Mag-iisang taon na! Malapit na naman po magsona si Bongit na tinatawag na bangag na kanyang ate. Malapit na naman po. Magsosona na naman. Yung huling sona, mahiya naman kayo! Ano naman kaya isosona? Kaya daw po kasi tumataas ang survey dahil nagtitiwala raw po ang 1,000 sinervey. 1,000 ang sinervey, nagtitiwala. Ang tiwala raw po dahil nag-iimbestiga. Nag-iimbestiga raw po sa korupsyon. Ang 1,000 sinervey, nagtitiwala sa kanila ang 1,000. Ang tanong, yung mahigit 100 milyong Pilipino, baka minumura naman kayo, di umano. Mapapamura ka na lang sa mga hayop na yan umano. Sa galing nila, lalong-lalo po, pagka nagsasalita na po, ay ang tagapagsinungaling nila umano. Hindi po ba? Dahil nga po sa dami ng pakinabang. Hindi ka ba naman magsisinungaling kung lahat ng biyaya ay nakukuha mo? Hindi kaya? Isang damukal na kasinungalingan na magagawa mo. Lalo-lalo na kung sumasamba ka sa piso. Kung ang ginodiyos mo na at sinasamba mo ay pera, talagang yung pagsisinungaling sa iyo parang chewing gum na lang yan. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po, mga kababayan, ang pahayag na naman ng palasyo tungkol po sa sinasabing nakalimutan na at pinababayaan na raw po ang issue ng flood control scandal. At siyempre po, yan naman talaga ang gusto nilang mangyari, na yan po'y makalimutan na. Hindi po ba? Kaya nga tinatabunan na po nila ngayon yan ng issue ng impeachment. At siyempre po ang kahirapan. Kasama po yan sa ginagamit po ngayon ang ating kahirapan para po hindi na masyadong pag-usapan ang issue ng korupsyon. Hindi po ba? Kahirapan ang ibinibigay po sa atin. Kahirapan at impeachment ng Vice President. Yan po ang gusto nilang mangyari. Para po pag na-impeach din nilang Vice President, ligtas na po silang lahat, mga kababayan. At syempre, tuloy-tuloy ang ligaya. Hindi na sila matutulog sa ligaya. Hindi po ba? Hindi naman po natin papayagan yan. Dahil unang-una, ang kasamaan, kailanman ay hindi po mananaig yan sa kabutihan. Pansamantala lang po yan. Hindi po ba? Muli po mga kababayan, yan po. Hoy gising! Ang sinasabi po ng tagapagsinungaling umano ng Malacanang. Hoy gising! Hindi natutulog ang pamahalaan dahil po kargado umano ng pulburon. Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at patuloy nagsusubscribe. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya
Thank you po kay Eric Hercio ng Canada, kay Jem Aris ng United Arab Emirates, kay ako si Pilam, Ani Jo, kay Tatay Nick ng Canada, kay Mila Yi, kay Kingston ng Hong Kong, kay Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, kay Gay at Siena, kay Balance Vision TV at Jesus Valdepena. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at thank you po at ingat po kayo lalo-lalo po sa inyong pumapagawa. Shoutout po sa inyo lahat at God bless po sa inyo lahat mga kababayan. Tiis-tiis lang po muna tayo. Bye-bye!